Magandang gabi po, mga kaibigan. Dito naman po tayo sa programa ng katarungan, programa ng katotohanan, programa na batas dapat ipaglaban. Dito lamang po sa Toto Tirador. Si Toto Tirador po ay tiradorin ang lahat ng mga nananalasa ng lahat ng karapatan ng kahit sinuman. At lahat ng mga nagkukunwari, lahat ng mga mali na mga pananalita na marami nagsasabi na sila ay tama pero mali din po. Marami po nagmamarites, kiniklaim nila sila ay tama. Pero mali po yun. Sa ating po, sa aking mission sa buhay, ay kailangan ko po bumuo ng isang lipunan, maraming lipunan, na kung saan pinapangarap ko na ang lahat ng mga kasapi sa lipunan ay siyang magdidesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang kinabukasan ng ating bayan. Pero mangyayari lamang po yan kung ang lipunan na aking bubuuin ay aabot sa dami na sapat para magdikta kung ano ang dapat kalalagyan ng ating bayan. At sinisiguro ko naman, base po sa aking kaalaman, base po sa aking karanasan, base po sa aking nakikita sa ating bayan, pangyayari dito, pangyayari doon. Wala na po ako nakitang isang solusyon. Tawagin nyo na ako bias. Wala na po ako nakitang solusyon, kundi kailangan ako mismo ang maging presidente ng ating bayan para matupad ang mga minimithi para magiging dakila ang Pilipinas sa buong mundo at para magiging dakila ang mga Pilipino sa buong mundo. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Okay? So, ito na po tayo ngayon. Ngayon, ito po ang ating pag-usapan. Ang pag-usapan natin po ay simple lang. Gusto ko maging simple maintindihan ninyo ang lecture natin. Na ito po ay yung privilege speech ni Jinggoy Estrada. Ang privilege speech po ni Jinggoy Estrada, ito po ay sagot sa akusasyon sa kanya nitong si Bryce Hernandez. Ano ba pangalan? Buong pangalan ni Bryce Hernandez na to? Na Assistant District Engineer siya ng Bulacan na dang tumistigo siya sa House of Representatives ay kanya na ngayon ay kung ano na ng mga kwento na ginawa niya, nagkisyo, nagbibigay daw siya ng pera kay Jinggoy Estrada at saka kay Joel Villanueva. Kapanipaniwala rin, pwede rin maniniwala tayo dyan. Pero ang problema lang po ay ang katotohanan po wala siyang ebidensya. So pwede ba tayo maniwala doon? Ang sinabit po ni Bryce Hernandez, kulang po siya sa testimonya. May mga bagay na nakatikil sa dakan sa ating mga isipan. May bagay na kumbaga gagawing malilikot ang ating pag-iisip. So, pero ang problema, ang katotohanan, pag inanalisa natin isa-isa, ay hindi po sapat ang kanyang kwento. Kulang po siya sa ebidensya para sabihin natin na si Jinggoy Estrada nga ay the bad one. O di kaya pati si Joel Villanueva nga ay totoong Joel is Lord. Hindi siya Jesus is Lord. Yan po ang ating tatalakay ngayon. Pero bago ang lahat siguro, mas maganda, siguro kung hanapin ninyo, papakinggan muna natin si Jinggoy bago natin ihambing yung mga binalibag sa kanya ni Bryce Hernandez. Ito po, si Jinggoy Hernandez, pakinggan muna natin siya. Without any malice, pakinggan lang natin siya. Huwag muna tayo magbigay ng ating paghukom kung dapat ba siyang kakampihan ng bayan. O di kaya dapat ba natin tawagin siya that he must be better than the good one? Ang good one kasi dito, yung kanyang kapatid na si si GBRC to.
So, ito po ang ating ipapakita. Dali lang, hinahanap ko yung session. Ito, session number. Ang pangalan, Senate session number 19. Ito na siya. Pakinggan natin si Jinggoy. Ladies and gentlemen, welcome. Not the bad one, but definitely not the good one. Jinggoy Estrada. Mr. President, the title of my privileged speech is No One is Safe. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Yesterday, the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, my name was viciously, maliciously, and intentionally dragged and attacked at the Tri-Committee hearing of the House of Representatives. My attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the 1st Engineering District of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us that he was simply following orders and instructions from his boss. From receiving $1 billion of cash, talking to pseudo-contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos. He claimed that in all of these, he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings, he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust. Clearly, he perjured himself and we cited him in contempt. Bunsod sa aking motion, ipinakulong natin siya. Mr. President, appearing the next day at the TRICOM hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito? Samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, nasa casino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the TRICOM hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Ang sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Mr. Hernandez said, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na.
Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time in this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost projects sa Bulacan. Pinatotohanan ito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng parehong distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpang salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tiniguruan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa kasino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapag-launder ng perang humigit sa 1 bilyong piso. Samantalang si RJ, alias Sandro Bernardo Park, ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa kasino. Ginoong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahiwatig na sila'y sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na naghatid siya ng kabuuang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal ng mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys, ay may kabuuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 218 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng 1 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa
na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandun sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron 2 Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, hinagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi na mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilala natin ang mga nakakasalamuha natin. To quote President Marcos, alam naman ninyo, ini-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng 1,000 na yan, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sinasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdedeliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang, sablay pa. Mr. President, there is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past relating to the PDAF issue. Mr. President, I told these people, warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas
at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa sa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen kung saan ako'y napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensyang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento, ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars, thieves, and crooks, hindi nila ako kilala. I have been bashed and now targeted for the way I go after lying witnesses. Totoo, brusko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa. But I make no apologies. Subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa. Mga witness na halatang halata na niloloko ka. Mga opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan. Tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President,
My brother, Senator J.V. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan. Dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other Strada who went after the bad ones. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risk, and notwithstanding the cost. Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Ginoong Pangulo, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. O yan ha, napakinggan na natin si Jinggoy. Ngayon, bago tayo mag-analyze, pakinggan muna natin yung tira sa yung tira sa kanya ni Bryce Hernandez. Ito naman po. Analysahin natin lahat. Wag muna tayo, i-hold nyo muna ng inyong judgment call kung guilty ba ito si Jinggoy o hindi. Ikuan nyo muna. Huwag nyo muna kayo bumira. Pag-aralan natin na maigi. So, okay, of course, hindi natin maiwasan na yung nakaraan ni Jinggoy, nakasuhan siya sa plunder, nanalo siya, at duda ako sa panalo niya sa plunder kasi ako, kumbinsido ako na guilty siya doon sa plunder case. Pero, let us set that aside in the meantime. Tingnan natin kung dito sa issue ito, may nasa tama ba siya o mali. So, ito po, pakinggan nyo muna natin ang magiging salita naman sa side naman nung nag-akusa. Ito po yung nag-akusa. Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, no, bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na merong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD involved? And they are complicit in O bago tayo, lagi ko lang sabihin sa inyo na itong nagtatanong na congressman ay peking congressman ito. Pinanalo lang ito ng nagdadaya na COMELEC. Okay, yan the lang. practice of ghost Congressman, project nabanti ko, no? and repetition of title of projects every NEP, no? So that millions of government funds will be dispersed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Yan ang tanong lang, naniwala ka ba, Bryce? Kasi ikaw, alam mo dyan, kung na may existing syndicate sa DPWH. So, iwasan lang doon na sa loob na lang Bulacan na lang, Deep First District. Ang tawag ni Ping Lacson niya, BGC. Bulacan Group of Corrupt Men. Okay? Your Mr. Honor, in my own opinion, base lang po to dun sa... Opinion lang na ibigay niya. Ibig sabihin po, wala po siyang hawak na ebidensya. Tandaan niyo po, kapag ang tao nagsasalita patungkol po sa opinion, siya po ay walang hawak na ebidensya o wala siyang hawak na dokumento. Pakinggan natin, pakinggan. Kita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Naniwala siya na mayroong sindikato sa loob ng DPWH. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat Ang tanong sa'yo kung kasama ka o hindi. Dapat ang sagot mo, oo. Pero kung ano mga dahilan mo, hindi. Hindi isang tumpak na sagot. Dapat diretsahan na sagot. So, ito utos sa sino akin ng ang boss boss ko. mo? Sino ang boss mo? si Boss Henry Alcantara po. Sabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay analysahin natin ang ebidensya.
Ang ebidensya na nakikita natin, huwag muna natin ilagay sa isip natin si Jinggoy kung ano depensa niya. Tingnan muna natin ang akusasyon ni Bryce Hernandez. Ito po si Bryce Hernandez. Sinasabi niya na sa paniwala niya na may sindikato sa loob ng Bulacan, ng DPWH. Pero hindi niya masabi sa buong Pilipinas kasi hindi naman siya Pilipinas, kundi dyan lang siya sa Bulacan. So, fair enough, tawagin natin na Bulacan Group of Companies or Group of Corrupt Men. So, BGC ang tawag ni Ping Lacson. Doon ka lang magtututok sa BGC. So, ngayon, may personal ka na alam sa BGC dahil taga-riyan ka. Nung sinabi mo na paniniwala, ibig sabihin ay wala ka palang ebidensya para pag sinabi mo sa paniwala. Kasi otherwise, kung meron kang ebidensya, sabihin mo, tahasan ko po nakita. Hindi lang po paniwala. Talagang merong sindikato. Ano po ebidensya? Ito. Yan na po. So, unang analysis natin ay without judging him kung ano sinasabi niya, but insofar as the question, kung may sindikato sa loob ng DPWH ay hindi pa natin masabi na totoo yung sinasabi niya. Sapagkat sinabi niya lang sa paniniwala niya. Sa pangalawang tanong naman, na kung possible, leader ba dyan si Henry Alcantara? Nakita naman natin na direct boss niya yun. So, sa opinion niya pa rin kasi he's not talking about the facts. Paantay natin ang facts na ipipresenta niya. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung Ayan. sino-sino ang involved yan? Mula Ayan, facts yan, facts. USEC, ha? Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Ang nasinong kanya, assuming natin ang kanya, he's talking about Engineer Alcantara, Henry Alcantara, na madalas marinig niya na bukang bibig daw ni Henry Alcantara ay si Yusek Bernardo. Pero ang problema, hindi niya binanggit kung anong narinig niya. Para malaman natin. Diba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat Okay ha? Now, sinasabi niya na senatorial funds. Asan na ba ako? Ba't nawala ako? Saan na ba yan? Napindot ko. Dali lang ha, hanapin ko. Dun sa tanungan tungkol dun kay mga tanungan nila ni Abante, bakit kasi napindot ko eh. Dali lang. Ay, dito. Gaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po ito utos sa and Senator Joel Villanueva, their disappearing message. Di balik tayo. fully implemented. Yes, to swear. So whatever he's ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair. Session, tapos biglang atras, at kayo, hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina. Dito tayo. Kay Before, Ante. Statement po sa while we are preparing, he was the one who made, Kita natin. you have to ask him. Yes, authorities given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? So, iyan po ang litrato na binabanggit ni Ah. Engineer Bryce. Your Honor, this picture, Dito muna Decades sa tayo. loob ng DPWH. Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, Yeah, base yun ang lang opinion po na to dun binalikan sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po Sino ito utos sa Sino akin ng ang boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po.
Sabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron Problema sa pagkakaalam, dapat sana magbigay siya opinion, tapos si Abante, dapat nagtanong siya, anong basihan mo, bakit mo sinabi sa pagkakaalam mo ay kasama si Engineer Henry Alcantara sa sindikato sa loob. pa ba mga ilang Ang problema, pangalan na wala, hindi siya nagtanong, kaya wala. mo sabihin sa amin? Kung sino Yan po ang sinasabi ko lang ay kaya po hindi kayo nag-i-elect ng congressman na abogado eh. Kasi kung abogado magtatanong yan, systematic kung magtanong. Dapat natanong, sinabi mo na kasama si Henry Alcantara sa sindikato, ano po mga pangyayari na sasabihin mo na bakit mo nasabi, naging opinion mo na kasama siya sa sindikato. Ang problema lang ay bobo naman to nagtatanong si Abante. sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Sinong involved? Nagdirekta ka, tumatanong ka ng tanong. Isa-isahin mo muna yung facts kasi unfair naman yan sa mga babanggitin niya kung sino involved. Para magiging fair, dapat ang pagtanong nyo kung ano kada punto por punto, mga pangyayari at mga dokumento. Yan ang pinaka-problema ko rito. Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Narinig mo lang pala kay Alcantara, Engineer Alcantara na si Yusek Bernardo. Unfair naman na kay Yusek Bernardo. Hindi mo naman nakita kung anong ginawa ni Bernardo sa harap ni Alcantara at hindi mo nakita sa Alcantara kung anong ginawa nilang dalawa ni Robert Bernardo para sabihin mo na yung narinig. Okay, sabihin mo, madalas narinig. Ngayon, pwede bang sabihin mo anong eksaktong salita na nagsinabi ni Alcantara patungkol kay Yusek Bernardo? At babalik tayo, ang tinatanong natin dito si Jinggoy kasi inakusan mo si Jinggoy. Diba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Yan, Okay. nagsinabi ka na kasinungaling, hindi mo mga sabi, bakit sinungaling? Wala ka ba siya para sinungaling si Henry Alcantara? Patungkol sa senatorial funds. Wala, nag-generalization ka lang, ang problema ko, iho. Kaya kayo nakikinig sa akin, bago tayo maniwala sa mga kwento-kwento ng mga testigo, dapat ang pundasyon ay specific ang detalye. Dito, generalization opinion lang. Oh. Na okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I, Engineer Bryce, yes. the picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved yan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po, kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinicturean na lang po para mabasa niya. Are we going to allow, Mr. Chair, the request of Mr. Bryce? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer JP Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to Did you take speak an oath, before the Mr. Chair? committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Ay, nako. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to... So far, ang narinig natin dito, puro generalization, opinion. Wala pa akong nakita na ebidensya na nakita na masasabi natin na nagsasabi ng totoo na mayroong sindikatuhan sa loob ng BGC o magkano kung si Henry Alcantara ba ang leader, anong papel ni Yusek Roberto Bernardo, at wala pa ako nakita kung paano papasok ang papel ni Joel Villanueva at saka ni Estrada. Tingnan, pakinggan natin. Explain the context of the pictures. Yes, he was the one who made Ito, tingnan natin ang picture. who took a picture of the disappearing message.
Yes, and Sa- he can Pinag-usapan na picture ng disappearing message sa cellphone. Sa text. Tingnan natin. Tingnan natin, kailangan, para maniwala tayo na totoo yung text, dapat alamin natin kanino nang galing. Kilala ba natin ang cellphone number na sa kanya yung galing? At kung kilala natin, kung siya nag-send nun, malamang pwede natin masasabi na tinext siya nung taong yon. Pero kung wala tayong ebidensya na kung sino-sino yun, hindi pa natin pwede masabi. Hanggang ano pa lang tayo? Spekulasyon. So, titignan natin, pakinggan natin. accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We will should also administer the oath to him before Yeah. proceeding. Isa Unang-una, establisado po si Bryce Hernandez na maraming sasakyan. Establisado siya na assistant DE siya at ginawa siyang DE nang umalis si Alcantara, Henry Alcantara. So, establisado na marami siyang sasakyan at establisado na kukunti ang sweldo niya. Kaya paano siya nagkaroon? Ibig sabihin, corrupt talaga siya. Yan naman ay, pwede ko sabihin, ang pagsalita ko ng ganang corrupt siya ay nasa prima facie pa lamang o wala pang prima facie, most probably corrupt. I will reserve some facts in favor of him. Engineer Mendoza here. Si Engineer JP Mendoza. Please proceed to the table. Kasabot nila. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. So paano hanggang ngayon wala pa silang binabanggit tungkol kay Jinggoy tsaka kay Joel. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Where- Mr. Mendoza Limahan. present? Ang problema na talaga, mga congressman natin, mga bobo magtanong. Yan talaga pinupunto ko na dapat mga abogado ang ibubuto nyo para matalim ang mga tanong at matalino ang mga tanong. Please proceed to the table. Hindi ko naman nililimin na maliit yung mga ibang profesyon. So that COMSEC may... Pero kasi ang mga abogado, aral sa pagtatanong pagpatungkol sa kaso ang pag-usapan. Aral sa ebidensya. Alam niya kung anong itatanong kasi aral niya kung anong papasok sa ebidensya, sa batas ng ebidensya. administer the oath. Ayan si Engineer JP Mendoza, isa rin sinasabi na kasama sa korap. Alam mo, naawa lang ako sa mga anak ng mga ito, Kel. Ano kaya ang magiging ng mga anak nito? O katabi nila Yes, Mr. Mendoza is Carly, here. ano? Please, Carly Discaya. COMSEC, please administer the oath. Please raise your right hand. Do No, you nanahilig solemnly ako, affirm naawa to ko. tell the truth, Mga the anak. whole truth, and nothing but the truth before this committee? Yes, I do. Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authorities given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. O yan, may picture. Tingnan natin. Sino ba sa picture? Who will provide the context of the picture? Ang Is it kilala ko going to dyan. be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Si Engineer Alcantara, kilala ko. Yung may green at violet ang damit. Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So Kasi there are meron pong kasunod na Engineer picture Bryce yan yung naka-green like na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these no personalities context o named proper context. by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are Ayan. previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer
Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si Mr. Chair? si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm We have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, Okay. please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Oh, dami So- pera. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Tingnan mo. Yung pinakita ang pera. Alamin natin ano yung pera muna. Saka na tayo mag-comment in connection to Jinggoy. Tsaka Joel. Yan ang pera na yan. Yung isang bundle na tumpok niyan, 1,000,000 yan. So ilang million ito ang dito? Yung may cursor ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 million yan. Ganon din sa kabila. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 20 million ito. Plus sa taas, 1, 2, 3, 4, mga 25 million yan. Dito naman, 1, 2, 3, 4, tapos times 2, 8 million, plus may isang million, that's 9 million. Dito naman, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 times 15 million plus isa, 16 million, mayroon pang isang butal. Dito naman, so 16, aba 100 million mahigit. Yan po, gano'n lang kabalahura kung pinagpapalitan nila doon ni Bryce. Si Bryce, sa opisina ni Bryce Hernandez yan ang nangyayari. So paano sabihin ngayon? Tingnan mo ito, Kelo. Tingnan mo. Ito ang very clear na walang duda. Ang pera po nasa doon sa loob ng opisina niyan. Para saan yung pera na yan? Ibig sabihin kung ang pera ay para kay Jinggoy, pag-usapan ba dyan? Nagbigay sila kay Jinggoy at saka kay Joel. Pag-usapan ba dyan? Yan ang tanong ko una. Sige, pakinggan natin. Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. For- Chair, sino yung taong yun? Nagpicture na si naka-blue. Bryce Can you Hernandez. state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Hindi, sorry.
Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person Nagkahiwalay. po na pagbibigyan yan, Your Honor. Pwede, So, pwede natin tagapin na gano'n nga. Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Na congressman, saan ba yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. So, Okay, napakalinaw po. Bulacan. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Nagpapatunay lang yan, Kel, na gano'n ginadala pala nila ang pera doon sa district office. Opisina ni Bryce Hernandez yan, tsaka ni Alcantara dati. Nagpapatunay din yan, kasi tumpok-tumpok ka, Kel eh. May tumpok dito, tumpok doon. Ibig sabihin, nakatuka na yun kung para saan. May nakita niyo, may green na kulay na sticky notes. Nakalagay sa sticky notes kung sinong pangalan. Coding yan. Dapat sana kinunan lang litrato na nakadikit, makita natin, mabasa natin kung sino sa sticky notes. Alright, ladies and gentlemen, ano ang meron na kukuha natin dito? Sigurado para sa as of now, hindi pa tayo sigurado kung napunta kay Jinggoy o kay Joel Estrada. Jinggoy Estrada yan kung kay Joel Villanueva. Wala pa tayong basihan. Ang issue lang natin, napunta ba kay Joel Villanueva o kay Jinggoy Estrada? Patuloy. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date. Diba? I think we will get the metadata of this Importante for po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Normal Mr. Chair, nila. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair. Okay, Naluluto na to si Ridona. Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. Kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yeah, nakikita yung si Bryce. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond papers na may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, Listahan, mayroon ibig akong tanong sabihin kanina. rundown, listahan Alright. project. Sinabi niya, Next picture, please. Ayun, si sinabi Abanti, niya nagtatanong na naman. mayroong nakatoka. Interesado sa pera na natatanggap Abanti. niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Sige. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang 100 million kausap. yan sa isang mesa, Mahigit 100 million yan. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, Well, para Congressman ba Pera yan na sa project buwis ng o sa tao tao? yan. Ibigay ba yan sa tao o para sa project Nasa yan? opisina. Yes, Please respond. as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. Yan daw ang ibibigay kasi proponent si Jinggoy For at that Joel. particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Oh. Already, that's way back couple of years ago na. So ngayon, nagkikwento ka lang na kay Jinggoy na punta at saka kay Joel Villanueva tapos ngayon sabihin mo hindi mo alam. Oo, may pera tayo nakita.
Ang problema natin ngayon kay Jinggoy ba napunta yan at saka kay Joel Villanueva? Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo, yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery. Pansinin ko lang tong Oscar Lucas. Nagbabanggit na ako dito na didiis na kagad ako. Ang bobo mo naman, Oscar Lucas. Pero salamat ako, nakikinig ka naman. With regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Nako. Alright. Pero hindi po, first, to be Sino, kaibigan? Dapat banggitin mo, ka naman. Unfair naman kay Henry Alcantara yan. Kasi unang-una, wala sa litrato si Henry Alcantara. So how can we say in all honesty na si Henry Alcantara ang humawak ng pera niyan? clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si P. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi Mr. po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, Kaya, stop muna tayo. Itong mga idol nila si BBM at saka yung makadilaw, makapink, ang tingin nila ay mga pagdidiis ka, ay bubo ka, saka wala kang kwentang tao. Pero ito lang pong aking masasabi, sa nangyayaring ito mga pera to, may kinalaman ba si Duterte dito? At bakit naman kayo ridon? Jinky Luistro, nag-imbestiga, paano idikit kay Duterte yung mga pera na yan? Sige nga. O kay Jinky nga lang, wala kayong ebidensya. O kay Joel Villanueva, wala tayong ebidensya. Paano natin sasabihin? Makinig muna tayo. gusto ko tanungin, At saka panahon ngayon ni BBM, sino ba ang tao, kaya ba ni Digong kumuha ng pera sa panahon ni BBM? si Engineer Alcantara, tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Kapagkat kanina, Ito pang isa, marami siyang sinabi. walang kwenta ko. Tumigil na pagka-congressman, wala kang logic. Bishop na mga bulaang propeta. Kasinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin mo Congressman na. Benny. Meron ko ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Yan, Alright. litrato sa cellphone. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Cellphone plan ni Sige po, Henry pakibasa na Alcantara lang daw. po. This is the final slide. Paano patunayan na cellphone ni Henry Alcantara yan? Isang tanong Good pa. afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security. Ayan, isa pa. Yes ito. po. Mag-security, bakit? Nung ikaw ba'y nagnakaw ng pera, nag-request ka ng security? JP Mendoza? Engineer, JP Mendoza? Sinisira mo yung mga lahi natin, mga inhenyero. Dapat, yung inhenyero natin, ipaglaban ninyo na magaling tayo sa math. Ang problema sa inyo, ginagamit yung math sa pagbibilang ng pera. Committee commits to the safety and security of the witnesses and these persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir.
Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 Mm. na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina Okay. na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to basahin nyo na yan. state for the record who you are, who this person is. Is the senator, nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. Oh, All right, paano can you read for patunayan the na si record also Joel the Villanueva content, nagpadala the ng specific text? content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Oh. Anong ibig sabihin? Wala, malabo. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Oh, sige, basahin mo. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and Ayan. sino yung sec? St. Joel lang galing eh. When dun sa message, you're referring to a sec. Sino yung sec? Sec. Secretary Manny Bunoan po. Okay? Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Manny Bunuan. Ibig sabihin, pinapadala ni Joel Villanueva kay Manny Bunuan na sekretary ng DPWH dati at mula naman kay Manny Bunuan, pinapadala kay Alcantara. Ganon sila ganon sila kakumpiyansa, walang taguan. Di ko maniwala. Sabi ng mga Ilocano, Jack maawatan. Oh. Oh. Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, Oh. hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Ah, okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. All right, thank you. Ikaw na picture. So, phone to basically ni District Engineer Alcantara. All right, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? O Para sige, lang po basahin malinaw. mo. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinicturean po. Pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Oh. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, Ano 1 and boss, bukas, boss. So, Malabo pa rin, no? can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. Ang problema natin, malabo pa rin. This is another slide which is the same context. Ano ibig sabihin niya? Hindi naman natin mabasa. All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader GIL, tayo, gamitin hindi pang kung relihiyon? or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. Gamitin na rin That is pagbigay ng clear. pera? Next slide, please.
May atraso DPWH sa I'm sorry, akin. I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Ano? Labo. Hindi ko maintindihan mga lingwahe ninyo. All right. Nabasa na ba? All right. Next slide, please. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung ano po, yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is So, conversation. excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Staff Oh, of yan. Senator Beng Ramos Beng Ramos is a staff of Senator Senator Jinggoy Jinggoy Estrada. Yes po, Hindi Your ni Honor. All right, please proceed. Jinggoy. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung si kailan po magde-deliver ng Ramos, obligasyon taga-WJ, dahil contractor, kailangan po hindi ni kay Boss Jinggoy. Henry. All right. Sige po. Okay. Hindi, okay na. All right. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcantara, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, Yan, si Alcantara. secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Ilan po, Your Honor. All right, Chair, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yon, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. All right. Okay, we will proceed. Congressman, are you finished? I still have another yun. question for Diskaya, please. Ano naman yan? Just, Okay, Congressman Walang Benny. kwentang tanong mo eh. okay, Mr. Diskaya, bago po kayo nag-testify sa Senado kahapon, sino po ang mga nakausap nyo bago yun? Pero kayo nakausap. Under oath kayo ha. Baka mamaya magsinungaling na naman kayo dito. Sa sunod na lang natin pag-usapan yan. Basta yung pag-usapan natin dito. So ngayon, analyze natin. Ano ba ang nakuha natin na dito? May ebidensya ba para sabihin natin si Jinggoy ay kumikita? So far, kulang pong ebidensya. Maaring posibilidad na merong kinukuha si Jinggoy tsaka si Joel. Pero kung ganun lamang po ang basihan, ay wala po tayong direktang ebidensya na magtuturo na may mabuti sana kung
pinictura ng malapit yung yung mga pera na may nakalagay sticky notes kung para kanino. Tapos may resibo kung paano na naibigay. At dahil wala namang talagang magnanakaw na bibigay resibo, sabat pa ilang-ilang ulit na nangyayari yan. Circumstantial evidence ang ating paasahan. Pero sa ganitong paraan, ito nakita nyo na ha, in fairness to Jinggoy, wala tayong masasabi na talagang guilty siya. At saka in fairness naman kay Joel Villanueva. Ganun po masabi ko. At magtatawag na lang ako, no? Okay. Waray Explorer, ginulo ang mga PI kaya naman nagmamadali palitan si Chis at Marcoleta. May niluluto. O, tama po, ganun din po aking sinakuan. Ganun ang aking iniisip. Si Helen Bagyo, tapos sa Oknek J, isang malaking kasinungalingan. Sino ang tunay na sinungaling? Sa ngayon, wala pa tayong masabi na totoo ang lahat dahil ganun lamang ebidensya nakita natin. Tapos Carlos de la Peña, iyakin si Jinggoy, why? Puro denial. O hindi rin natin masabi, kahit na nag-deny siya, hindi natin masabi na guilty siya. Hindi rin natin masasabi na hindi siya guilty. So, Carlos de la Peña, privilege speech, wala na, Jinggoy, sira na. Hindi naman. Pagbigay nyo naman ng tao habang wala pa tayong ebidensya nakikita. Tapos si Charinsky, bakit po ninakaw lang ng mga shampoo? Kulong agad. Squeezy, alam mo pag ninakaw mo shampoo, kulong agad kasi yung shampoo, pampalamig ng ulo. E di hulihin ka ng matigas ang ulo. Yan. Amil, Moody, Talib, yun, taga-emisyon to, kasama ko. Hindi pasif si Jinggoy, ang GIL, Joel is lost. Okay, Oknek. Ganon. Ibinalik mo ba ang para? Yes or no na ang tanong. Alex mga mangupag. Pudno ngata met acting manen aktor data gayam edi. Okay, squeezy 30%. Wala yung squeezy, wala tayong ebidensya na may 30% eh. Kung ganun lang, wala tayong ebidensya kaya hindi natin pwede sabihin. So, resign BBM. Yun, pwede mo maparesign si BBM kasi ang lahat na nangyayari ganito ay si BBM ay may kasalanan siya bilang presidente. Pero hindi, sa tingin ko, hindi personal na may kasalanan. Tapos, Geno, safe na safe, no? Bong Tupas, sino kaya ang sinungaling? Sino may, kung, saan ba ko? Kung walang corrupt politician, gaya mo, walang magnanakaw na kontraktor. Sabi naman ni Oknek, did you return the money as ordered? Tell the people honestly. Tapos, Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto Tirado. Katotohanan Kausing. Salamat po, Ferdinand San Juan. Tapos, kay Aguila, paking Congress na Pastor Abante. Peking Congressman. Okay. Emil Muti Talib, Ghost Congressman. Ghost Congressman si Abante. Tapos, si Pamela, nakakadiri ka, Abante, nakakasuka ang pagmumukha mo. Dapat sana ang ginawa ni Vice Ganda, tingnan mo si Abante. Hindi ka ba natatawa sa mukha niya? Dapat gano'n, hindi si Marcolita tinasabi niya eh. At least, si Abante na kumulik ni Garcia, Jaime Cuna, ang mga sarili niya, imbestigahan niya kung ang kurap kayo ang may kahawak sa pag-ebidensya. So kayo, dahil sira na itong mga ang pantagwa na to, hindi bale, direksyon lang tayo. Jaime Cano, ang may mga sarili niyo, imbestigahan niyo. Bergie Paquero, Abante, appointed son of Comelec. Diyos A, nakakabubo ang mga tanong ng Congressman Abante. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Diyos A, Katoto, usapan, chismis ng yan, usapan dyan, wala kasi lawyer dyan. Yan ang problema, walang abogado doon eh. Amil Muti Talib, daw agi na si Ridon ba? Daw agi. Bakla si Ridon. At least, puro mga abogado ang nagtatanong, sir. Tapos si Ridon, dating Kabataan Party List.
So, at least karaya pala si Diskaya, kaya taga-Kulasi Antique. Oh, karaya yan. Si Virgie Piquero, Ridon na-kick out. Yan dahil sa palagi nag-travel. Si Ridon, na-correct din ang sarama ko. So, at least, Ridon, kurakong ka din, no? Tapos, Virgie Piquero, at least, si Amel Muti Talib, sureball na talaga ako. Bakla itong si Ridon. At least, puro sila magnanakaw. Oh, Robin May, solid DDS. Oh, yan, klaro. Sigurado ako na hindi si Duterte kasama dyan sa nakawan na yan. Para kay Tamba yan, kay Saldi ko. Oh, so, hindi dapat naman tayong ebidensya. Pero sa ngayon, wala nang ibang rason kung bakit. Sino ba ang nasa kapangyarihan? Yan po ang rason. Brocha Barocho. Tapos si Robin May. Sino pa ba? Si Robin May. Tapos Solid DDS. Kunda Alim. Idol Toto. Ako pong DDS solid na idol. Okay. Si Gold MPG, ito ni watching from Barcelona, Spain. Yes, tama ka po. Saludo mucho. O muchos gracias. Gold MPG. Tapos Jaime Aguinaldo, hati-hati sa pera. Mapunta BGC Casino, sugar. Okay, Gold MPG. Kawawa naman ang acting ng kabataan. Oscar Lucas. Sino pang maniniwala diyan kay Jinggoy? Ay, klaro naman po si Jinggoy na walang kalaman dito. Pero ang problema lang, mahina na rin ang reputasyon ni Jinggoy. Tapos si taxpayer, untouchable mga GGS, DDS Pla, yun kana naman, kaya nung tinanong ka sa Quadcom, ay walang kwento to sa talaga ikaw. Paulit-ulit ka, wala ka namang isyo. Si Abu Bakar Sarip, Mapia magabi, langaw sa inyo, mga pagari, ang pakatakan. Dr. Bostoto, pwede ba ma-request yung flood control ni Peki Congressman bisa pabanti naman lang? Sige. Hanggang dyan na lang at maraming salamat po sa lahat. At paki-like para dadami ating yung lipunan. Dadami tayo at mananalo tayong kukontrol. Kasi gusto ko na ako maging presidente sa Pilipinas para maitayo ko na yung jury system na kung saan ang mga tao ang siyang mismo maghusga, hindi na yung mga judge. Diyan lang umpisa natin, tapos ng laban. Lahat yan ay susunod. Matatakot sila kasi hindi nila kayang bilhin ang batas sa ilalim ng jury system.